Sa panahon ngayon na tila hindi malayo ang banta ng digmaan, isang mahalagang tanong ang lumulutang, paano nga ba naghahanda ang Pilipinas sa posibleng gulo? Hindi tayo superpower, pero hindi rin tayo basta-basta. Halika, pag-usapan natin yan. Una sa lahat, ang sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines, sila ang nasa frontline. Kung sakaling sumiklab ang digmaan, binubuo ito ng tatlong sangay, Philippine Army, Philippine Navy, at Philippine Air Force. Bawat isa may kani-kaniyang tungkulin, mula sa lupa, dagat at himpapawid. Regular ang kanilang pagsasanay, kabilang na ang balikatan, exercises, isang joint military exercise, kasama ang Estados Unidos. Dito nila pinapanday ang kakayahan sa combat, disaster response, at interoperability sa mga kaalyado. Hindi rin basta-basta ang modernisasyon. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, pinapalakas ang kakayahan ng militar. Bumibili tayo ng bagong helicopters, fighter jets tulad ng FA-50, missile-capable frigates para sa Navy, at mga high-tech na surveillance at radar equipment. Surely rin, hindi para makaiparaway, kundi para maging handa at mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Isa sa mga mahalagang bahagi ng ating paghahanda ay ang pakikipag-alyansa. Mayroon tayong Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos mula pa noong 1951. Ayon dito, kung may umatake sa Pilipinas, obligasyon ng Amerika na tumulong. Bukod pa rito, aktibo rin tayo sa mga regional alliances gaya ng ASEAN Defense Cooperation at security dialogues kasama ang Japan, Australia at iba pang mga bansa. Sa mundo ng digmaan, ang pagkakaroon ng kaalyado ay parang may sandata rin. Hindi lang militar ang dapat handa, pati ang mga sibilyan. May mga programa ang Office of Civil Defense at NDRRMC para sa disaster response at civil defense. May mga regular na earthquake at evacuation drills sa mga paaralan at opisina. Pero dumarami na rin ang mga pagsasanay para sa emergency scenarios, gaya ng chemical attacks o mass evacuations. Ang ideya, dapat bawat Pilipino alam ang gagawin kapag may panganib. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, hindi lang bala at baril ang laban. Labanan na rin ang impormasyon. Kaya pinapalakas din ng Pilipinas ang kakayahan sa cybersecurity. Ang DICT at National Security Council ay nagtutulungan upang protektahan ang mga critical infrastructures gaya ng power grids, banking systems, at communication networks laban sa cyber attacks. Mahalaga rin ang intelligence gathering. Dito pumapasok ang mga ahensyang tulad ng NICA o National Intelligence Coordinating Agency. Hindi natin gustong maranasan ang digmaan. Pero ang katotohanan, dapat tayong maging handa sa anumang banta, sa loob man o labas ng bansa. Ang paghahanda ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno at militar, kundi pati na rin nating mga mamamayan. Dahil sa oras ng kagipitan, ang pinakamabisang sandata ay ang pagkakaisa at kaalaman.